tunog G or G sound kapag nasa gitna, K sound. Hello mga kajuts! Ngayon ay pag-aaralan naman natin ang tamang pagbigkas ng consonants na ga at ra. Simulan natin sa consonant na ga. Ang consonant na ga ay mayroong sound or tunog na G at tunog na K. Kailan nga ba magiging tunog G at tunog K ang consonant na ga kapag ginamit na natin siya sa word or sa salita? Magiging sound G ang consonant na ga kapag ito ay nasa gitna ng isang salita. Kapag nasa gitna. Magiging sound K naman ang consonant na ga kapag ito ay nasa unahan ng salita. Ayan. G kapag nasa gitna, tunog K kapag nasa unahan. Magbigay tayo ng halimbawa. Gogoma. Gogoma. Go-ma. Ayan. Naging tunog K siya dahil siya ay nasa unahan ng salita. At naging tunog G dahil siya ay nasa gitna ng salita. Tandaan nyo, tunog G or G sound kapag nasa gitna, K sound kapag nasa unahan ng salita. So, ayan, kogoma. Kogoma or sa English, sweet potato. Sa Tagalog, kamote. Ayan. Kogoma. Pag-aralan naman natin ngayon ang consonant na ra. Ang consonant na ra ay may tunog or bigkas na R sound at L sound. Kailan ba nagiging R sound at L sound ang consonant na ra? Nagiging R sound ang consonant na ra kapag ito ay nasa unahan ng salita or word. At nagiging L sound naman ang consonant na ra kapag ito ay nasa hulihan ng salita. Ayan. Ang consonant na ra, magiging R sound kapag nasa unahan at magiging L sound kapag nasa hulihan ng salita. Ayan. Magbigay tayo ng example ng paggamit ng R at L sound ng consonant na ra. Re, bel o rebel. Ayan. Rebel. Nakita nyo? R sound siya kasi siya ay nasa unahan ng salita. At L sound naman dahil siya ay nasa hulihan ng salita. Ayan. Rebel. Rebel or sa English ay lebel. Ayan. Halos pareho lang naman. Ayan. Ayan. Huwag sana kayong malilito sa tamang paggamit ng G at K kapag ginamit nyo sa salita ang consonant na ga.
G sound kapag nasa gitna, K sound kapag nasa unahan. At ang consonant na ra naman, R sound kapag nasa unahan ng salita, at L sound naman kapag nasa hulihan. So, ayun na nga mga kajuts. Sana ay mayroon kayong natutunan sa lesson na ito. Tulad ko. At sa susunod na pag-aaralan natin, magbibigay naman tayo ng mga sample vocabularies ng consonant and vowel combinations para naman ma-refresh tayo dun sa unang pinag-aaralan natin. Kaya sana, samahan niyo ulit ako sa next video natin. Thank you for watching. Bye-bye!